Ang United States of America o Estados Unidos ang pinakamakapangyarihang bansa sa ngayon. Pero papaano kaya kung sakaling hindi nagbalik si Columbus mula sa kanyang paglalakbay? Paano kung ang Nina, Pinta at ang Santa Maria, ang tatlong Columbus ship ay nawalan ng tubig? Papaano kung tinamaan ng bagyo sina Columbus at hindi na nakabalik sa Europa? Mahanap pa rin ba ng Europe ang Asian route o may ibang bansa na mangunguna? Imaginein mo ngayon kung ano ang mangyayari sa mundo kung wala ang paglalakbay ni Columbus. Oo, malaki ang pagbabago. Narito ang ilan sa mga posibilidad na maaring maganap kung noong 1492 ay hindi nakita ni Columbus ang Amerika. Unang-una, baka mga Portuguese ang naging mas dominante, naging major trading power. Kung hindi si Columbus, maaring may ibang makakita sa Amerikas at some point sa kasaysayan. Pero kailan at sino? Marami ang hindi aware na ang mga Portuguese ay may mga voyages na, pero hindi talaga sila ganoon ka-active sa paghahanap ng bagong lugar. Noong 1500, si Pedro Alvarez Cabral ay naglakbay at planong magtungo ng India. Pero dahil sa lakas ng hangin ay napunta ang barko sa Brazil. Kung hindi dahil sa hangin, sa halip na sa Brazil, baka si Cabral ang unang European na makapunta sa Amerikas. Magbabago ang European history kung ang Portuguese ang nakakuha ng oportunidad na maklaim ang bagong mundo. Sa tindi ng yamang binuhos sa Iberian country, walang duda ang mga Portuguese explorers ay nakapagpakita ng promising na eastern route sa Asia, habang si Columbus ay naghahanap sa western course. Noong 16th century naman, nakatapak na ang mga Portuguese sa iba't ibang ports mula sa Africa, India, pati na rin China. Ang dominance ng Portugal sa trade network ng Europe ay hindi maiiwasan kung hindi nila hinarap ang Spain sa competition sa New World. Ang mga ruta na ginawa nila noon ang nagkokonekta sa mga kontinente at karagatan ngayon. Yun ang mga foundational routes. Kung wala ang Spain bilang kompetisyon, mas magiging extensive ang Portuguese domination. Natatandaan nyo ang Ming Dynasty? Ang imperyong yon ay nagpapadala na ng mga discovery voyages noon pang 15th century. Nakapaglakbay na sila sa India at Africa. Kung wala lang talagang superiority complex at diniklara na sila lang ang sibilisado sa mundo, baka sila pa ang nakadiskubre sa New World. May malaking trading market ang China. Matatalino sila pero hindi sapat para tignan ng ibang anggulo ng mundo. Kung sakaling nakita nila ang New World na kayang-kaya naman sana, baka sila ang dominant sa trade routes sa buong Southeast Asia. Alam mismo ng mga European traders na kung wala ang New World colonies, baka hindi sila naging superior sa mga Chinese pagdating sa trading. Magiging imposible para sa mga Dutch at mga Portuguese na pasukin ang Chinese market. Pero wala. Self-obsessed talaga ang mga Chinoy. Well, posible rin naman ang mga Ottomans ang magiging discoverers. Obsessed kasi sila sa expansion. Nung early modern period, hinarangan nilang Vienna ng 2 beses pero bigo sila. Pagsapit ng 1500, kontrolado na ng Ottoman Empire ang halos buong European trade flow, yung mga dumating mula sa Black Sea malapit sa silangang Asia. Wala silang kakompetisyon sa paglalayag sa Mediterranean. Walang malakas na kalaban sa Central Europe. Oras lang ang hinihintay nila para makapagmarcha patungong Central Europe at masakop ang Vienna. Pero yun nga, oras nga lang talaga ang kailangan para maganap ang mga dapat maganap. Pero posible rin kaya na ang Aztecs ang mamuno? Umusbong ang Aztecs bilang malakas na imperyo mula sa Tenochtitlan, ang kanilang capital. Dinominate nila ang Central Mexico sa pamamagitan ng pagbuo ng maraming organisasyon, religious, social o political man. Pagsapit naman ng 15th century, na-enjoy na nila ang complete control sa Central Mexico at patuloy na nagpadala ng mga tropa para masulit ang kapangyarihan sa mga kalapit na teritoryo. Pero hindi nila masakop ang Tlaxcala, isang teritoryo sa silangan ng kanilang capital. Ang nangyari ay baliktad. Sila ang natalo ng Tlaxcala at nasira ang kanilang imperyo. Kung hindi natalo ang mga Aztecs, baka na ipagpatuloy nilang kanilang pag-i-expand hanggang Central America. Gaya ng Aztec Empire,
Ang Inca Empire din ay nag-e-expand pero natigil ng mga Spaniards ang pagpapalawak nila at nawasak ang kanilang kaharian gamit ang brutal na taktika. Malawak ang teritoryo ng Inca. Kung sakaling hindi nila nakasagupa ang Spain ay baka nasakop na nila ang South American territory. Napag-usapan natin ang mga posibilidad ng iba't ibang external conquest pero papaano naman ang internal Native American groups na naroroon na? Bago mapasa ilalim ng European control, maraming mga Native American groups ang nagtatransform bilang isang koalisyon. Nag-i-exist na ang 5 nasyon sa ilalim ng Iroquois Confederacy, ang Mohawks, Senecas, Onondagas, Cayugas at Oneidas. Bago dumating ang mga Kastila, meron ng halos 300,000 Native Americans na nahati sa nasa 100 tribes na nakatira naman sa California. Nakakamangha nga na payapa ang mga relasyon ng mga naroon sa grupo na isang hint ng posibleng consolidation sa hinaharap sana. Pero dahil sa pagdating ng European, bumagsak ang bilang ng mga natives dahil pinagpapatay sila. Ang natira ay nagkawatak-watak dahil sa kung hindi binenta bilang alipin ay pinasok sa forced labor. Kung wala sanang Spanish contact, baka nagsama-sama mga yon at pinamunuan ang teritoryo. Paano naman ang mga Dutch o mga French? Paano kung sila ang nakadiskubre? Maliban sa Portuguese, ang France ang maaring isa pang European country na baka sumakop sa New World. Habang nakahanap ang mga French ng napakalaking teritoryo sa North America, itinuon nila ang kanilang effort sa pakikipagkumpetensya sa mga Espanyol. Kung hindi sila nakipagkumpetensya at sinakop nila ang East Coast, baka naging French colony pa ang US kesa British. Baka French ang salita nila at hindi English. Walang gustong magkomisyon sa paglalakbay ni Columbus, Frenchman o mga taga-England. Kung hindi siya babalik, walang bansa sa susunod na mga dekada ang magkukumbinsi na tahakin ang palyadong ruta na tinahak ni Columbus. Anong ibig sabihin nun? Ang discovery ng New World ay madidelay. Kung hindi dahil sa Spain na siyang nagpondo sa westward journey, mawawala na ng pag-asa ang ibang bansa at hindi na magpapadala ng mga voyages sa kanluran. Kung wala ang discovery ni Columbus, hindi magiging significant na European power ang England. Bakit? Well, ang mga North American colonies ang pinakamalaking kumita sa mga overseas empire ng Britanya. Ang yaman na nanggaling sa American colonies ang dahilan kaya nakapag-establish ng kontrol ang mga Briton sa India. Kumbaga, ang North American colonies ang nag-fuel sa expansion ng Britain, dahilan naman para maging significant power sila sa mundo. Ang arrival ni Columbus ang nagmitya sa marami pang explorations at colonization na dahilan para ang mundo na alam natin ay maging ganito ngayon. Kung nalaktawan o hindi niya napuntahan ang Amerika, na makaganap pa rin ba ang colonization? Maraming buhay ang kinitil ng European colonization, dahilan para mapinsala hindi lang ang lengguwahe pati na rin kultura. Ang Pilipinas ang isa sa mga biktima niyan. Kung hindi lang na-oppress ang mga natives, baka nag-develop at nag-progress din ang mga to at ang salitang conversion at enslavement ng mga indigenous population ay hindi naganap. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na video.